debunk na yung version nila na sila'y sumusunod lamang sa Interpol. Dahil ang lumabas po, ang kanilang sinundan ay ICC, Diffusion Notice. Kanina lamang, meron na namang fake news na lumalabas na ang red notice daw can also be an equivalent of a red diffusion. Kalokohan ho yan. Kung gusto nyo ipasok yan, mag-witness kayo doon kay Amy Marcos, ipasok nyo sa records para kayo ay makulong ng perjury. So hindi po, sangayon sa deklarasyon ng ating Pangulo, ang hirap naman kasi din sa ating Pangulo, nagiging panggulo tungkol sa kapalpakan at pag-iwas sa responsibilidad na naganap sa illegal arrest, illegal detention at kidnapping ng ating dating Pangulo. Kamakailan lamang nga ay naimbestigahan o baga nagkaroon ng pagdinig ang Senado patungkol nga doon sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ba ang naging implikasyon nito sa inyo? Nakikita po ninyo, lalo na yung pagsagot ng mga miyembro po ng ehekutibo pagdating po doon sa pag-aresto, yung proseso po nila sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alam mo, maraming issue dyan. Bibilisan ko lang, no? At lahat yan ay nakita na natin sa public hearing ni Amy Marcos. At ang unang-unang issue dyan ay na-debunk na yung version nila na sila'y sumusunod lamang sa Interpol. Dahil ang lumabas po, ang kanilang sinundan ay ICC, Diffusion Notice. Kanina lamang, meron na namang fake news na lumalabas na ang red notice daw can also be an equivalent of a red diffusion. Kalokohan ho yan. Wala, eto na. Sabi ng kabilang kampo, halos magkapareho lang daw yung diffusion notice at saka red notice. Okay, pakinggan natin. So, kung gusto nyo ipasok yan, mag-witness kayo doon kay Amy Marcos, ipasok nyo sa records para kayo ay makulong ng perjury. So hindi po, sangayon sa deklarasyon ng ating Pangulo. Ang hirap naman kasi din sa ating Pangulo, nagiging panggulo, no? Siyang gumugulo ng usapan eh. Nilatag niya ang mga argumento na hindi tayo pwedeng humindi sa Interpol. Pero ang ginamit naman ito mga abogado niya at mga katulisan niya ay hindi naman Interpol, kundi ICC Diffusion Notice. Oh, no! Oo, pumasok ito sa database ng Interpol, but this is not a red notice. Bakit? Kukulangin po sila pag nagproseso pa sila ng red notice. Papasok pa yon sa kanila sa Interpol General Secretariat, evaluated pa. Samantalang ito pong ICC diffusion request is only for information. It is not even for provisional arrest. Well, be that as it may, pupunta ako sa pangalawa kong punto. Miski Interpol ka na, miski ICC ka pa, doon pa lang, bagsak na yung kanilang mga theory, no ha? It will only lead to provisional arrest. Kailangan iharap nyo pa rin sa isang competent judicial authority. Alright? Sinasabi nila, DOJ daw ang competent judicial authority. That is how incompetent they are. No? Tinutwist na nila ang mga salita. Once i-secure mo, miski may red notice pa yan, wala kang red notice, Alright. Applicable pa rin ang Article 59 ng International Criminal Court. No? Kung saan, pinahaharap sa isang local court ang provisionally arrested suspect. Suspect pa lang yan kasi. Alright. Ngayon, dahil yan ay
Article 59 ng Rome Statute at hindi na tayo member, okay, alisin na natin yan. Alisin na natin yan for the sake of argument. Pagbigyan na natin sila. Sa una, okay, pagbigyan na namin kayo. Interpol na nga, miski hindi. Dito sa pangalawa, Article 59, okay, pagbibigyan na namin kayo. Alisin na rin natin sa argumento yan. Miski applicable yan. Pinupunta nila rin sa Republic Act 9851. Kinukonfuse nila tayo sa definition ng surrender or extradite. Okay. Binibigay na rin namin sa inyo ang inyong kabalintunan na surrender. Surrender na nga yan. Pero ano yung nasa huli noong Section 17 na yun? Pursuant to extradition laws and treaties. Ayan. Ito si Claire Castro, sinight pa ang jurisprudence niya, itong si former Antonio Carpio. Hindi ko na siya sabing former judge o former justice of the Supreme Court. Ang tawag ko dyan, former Antonio Carpio. Ano sabi ni Antonio Carpio? Ang interpretasyon daw ng surrender ay diretso na. Pero pinutol niya yung batas. Puntahan ho ninyo ang 9851 Section 17, nakalagay doon, pursuant, napakaliwanag, to extradition laws and treaties. Alright. Pumunta sila ngayon. Anong sabi ko? Ako hindi naniniwala. Naniniwala dyan kay Carpio dahil doon sa debate sa South China Sea. Ginawa rin niya yan Pinutol din niya yung batas Yung Treaty of Washington 1900. Nako, si Carpio, mahilig daw magputol ng batas. Lagot. Po doon that pwede tayong include ng mga underlying territories around the Philippines, no? Alright. Pero pinutol niya doon. Kasi sinasabi niya, Scarborough Shoal, pwede natin kunin yan. Spratlys, pwede natin kunin yan. Pero pinutol niya yung words na particularly, Cagayan de Sulu, or what we now call Mabun, Sulu, and Cebuto. Specific po yung treaty. Kaya lang pinutol niya at binago niya ang interpretasyon. Kaya yan, ang tawag ko dyan, former Antonio Carpio. Alright. Dinala nila sa jurisdiction. Sinabi nila ng ICC daw, it's not about, they don't arrest states, they arrest individuals. Sira pala ulo nila Alam po ninyo, ang kabuuan ng isang state are the citizens. Alisin nyo ang citizen sa state, wala hong state. At yan ay nasa ating konstitusyon. That the absolute sovereignty of this country rests on the people of the Republic. Kaya hindi nyo pwedeng alisin ang ni isang citizen na naninirahan dito sa bansa from the concept of absolute sovereignty. Hindi po ganyan dapat mag-isip. At ipinasok pa niya yung konsepto ng international humanitarian law. Pero hindi naman sinasabi ni Boyeng Rimulya na ang international humanitarian law, oo nga, ay pwede nang husgahan ng ICC. Pero ano ba ang international humanitarian law? Ito ho ay patungkol sa rules of engagement involving war, violent conflict, gera, talaga, patayan, gera. May gera ba? Wala namang gera Wala namang gera, boy. Oh, no! So masyado mo ini-stretch ang legal arguments. Alright. So, sinabi natin kanina na kung yan man ay Interpol o ICC, hanggang provisional arrest lang yan. Ano ba ang ating extradition law?
to trigger extradition proceedings, the ICC must request again our Department of Foreign Affairs for extradition. Kailangan dumaan sila rin sa bintana natin na panlabas. At kung walang problema, ang Secretary of Foreign Affairs forwards that to the Secretary of Justice. At kung wala pa rin problema, the Secretary of Justice appoints an attorney that brings it to the court of jurisdiction. In our laws, it is the Regional Trial Court. Alright? Oh, nasunod ba yan? Step number 1, step number 2, step number 3, step number 4. Ano ang sabi ng Presidential Decree 1069? The court shall have the exclusive power to hear and decide on the case. Exclusive power, Boying Rimulya, Secretary of Justice. Huh? Hello? Hindi tayo abogado, pero sumusunod tayo sa letra ng batas. Ha? Ayan eh. So, yan ang mga pangunang salita ko tungkol sa kapalpakan at pag-iwas sa responsibilidad na naganap sa illegal arrest, illegal detention at kidnapping ng ating dating Pangulo. Ang dami na nagbigay ng opinion ng mga international law expert ko, no? Mga kilalang attorney. Lalampaso pala kayo ni Kaado. Mas may sense pa yung interpretation niya ng batas eh.